Samantala, kabilang pa rin sa usapin sa substitute bill na pamalit umano sa Magna Carta for the Poor, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang isa sa bubuo ng naturang bill, si Secretary Dinky Suliman ng DSWD. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon naman sa iyo, Princess, at sa inyo po mga tagapakinig. Alright. Ma'am, sa ano pong particular provisions po sa panukalang Magna Carta po ang naveto po? Nag-veto yung buong batas kasi ang pagtingin ng kabinete at lalong-lalo na ng presidente, kinakailangan ang binibigay nating batas na magpapaasa sa mga mamamayan ay implementable or talagang pwedeng gawin. Kaya kanyang binito yung kabuuan sapagkat ang kailangang mailagay ng maliwanag ay yung tinatawag na progressive implementation. Ang detalye at prinsipyo kung paano maisa sa buhay ang batas para nang sa ganon maging totoo ito para sa ating mga mahihirap. Hindi po maliwanag sa pagkakasulat ng batas yung ganoong klaseng provision. Pangalawa, kailangan din pong tingnan at ating siguraduhin na ang mga pinagkukuhaan o pagkukuhaan ng pera ay totoo at magkakaroon ng halaga talaga yung kanilang pinapangako. Kasi marami po tayong batas na ang fund source ay hindi. So, yun po yung dalawang provision na nakikita ng presidenteng mahalaga, kaya binito niya yung kabuuan sapagkat wala pong saysay ang batas kung hindi po maging maliwanag itong dalawang puntong ito. Alright, ma'am, under your office po, no? Sa tingin niyo po, ano po yung magiging epekto nito, itong mga programs niyo po sa ating mga kababayan po na may hirap? Well, sa kasalukuyan, ang katotohanan, yung mga batas na nilagay, yung mga karapatan na nailagay doon sa panukalang batas ay atin ng kasalukuyang isinasagawa. Yung karapatan sa edukasyon, 2 beses na pong in-increase ang budget ng edukasyon, lalong-lalo na sa elementary at high school, at ganoon na din sa kolehiyo. Yung pangalawa, yung karapatan sa kalusugan, meron na po tayong universal coverage ng 5.2 million na pamilya. Yung pong pagkakaroon ng pabahay, yun ang nakikitang isang hamon na kinakailangan para nang sa ganon, siguradong yung pangangailangan ay matutugunan. Meron po tayong Pantawid Pamilya na 3.8 million ang ating pinaglilingkuran. Ibig sabihin, may kasalukuyang programa na tumutugon sa kahirapan ng mga kababayan natin at yung batas na gagawin ay magpapalawak pa at magpapalapad pa ng serbisyo sa isang makatotohanang paraan. Alright, Secretary, nasabi po ninyo kanina no, about dun sa pabahay din na pwedeng makuha nitong ating mga kababayang may hirap. Pero yung sinabi po natin na para po ang layunin po nitong Magna Carta ay magbigay po ng pantay na karapatan ng mga pabahay, pagkain, edukasyon at kalusugan. Meron po bang mga qualifications na kailangan po ng ating mga kababayan para po ma-qualify dito sa mga ganitong beneficiaries? Yun na nga ho yung isa pang kailangang gawin na yung batas maging kung sino po ang pwedeng humingi ng mga serbisyong yan. Hindi po maliwanag kung paano matutukoy kung sino sa ating mga kababayan ang dapat magkaroon ng ganun serbisyo. Kasi iba na pagka naging karapatan na ng mamamayan ang bawat isa na nakalagay sa batas. Kaya atin ho sinisigurado na ito pong mga provision na ito, gaya nga na sinasabi ng Pangulo, ay mga provision na maiksasagawa natin nang sa ganon hindi natin pinapaasa ang mga tao sa wala. Alright, syempre Secretary, no, inaasahan natin ng iba't iba pang mga paglilinaw. Pero ano po yung nakikita ninyong alternatives po na naiisip ng DSWD para po in pursuing po dito sa naturang bill? Gagawa po kami ng substitute bill. Yun po yung pag-uutos ni Pangulo sa ilalim ng Human Development and Poverty Reduction Cluster. At ito po ay aming ihahain sa unang araw ng Kongreso dahil ang kanyang pag-uutos ay ating madaliin yung substitute bill sapagkat gusto natin na mailagay sa isang batas ang karapatan ng mga mamamayan.
Alright, maraming salamat po. Nakikiisa po kami na sana nga po ay ma-pursue itong nasabing bill. Si DSWD Secretary Binky Soliman. Salamat po.